Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood natin ay ang Part 3 ng Worldwide Bible Exposition sa Araneta Coliseum. Pakiramdaman nyo, di ba pag inaapi kayo, ang sarap gumanti. Pag minura ka, ina mo! Sisigaw ka, lalo ka na, ina mo! Di ba ganun tayo, no? Oh, pag sinampal ka, hindi ba masarap gumanti na sampal din? Mga babae, pag tinurotot kayo ng asawa nyo, di ba minsan sinasabi nyo, tuturototin din kita, manlalalaki rin ako. Di ba ganun tayo mga tao, mga kapatid? Tingnan nyo sa Biblia, hindi ganun. Kung tao may gawa nito, sasabihin, pag sinampal ka, sampalin mo rin. Yun ang sasabihin sa'yo, di ba, no? Kung tao gumawa niyan. Pero sa Biblia, pag sinampal ka yung kaaway, sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Hindi sa tao nang galing yung Biblia, mga kapatid. Iba sa nararamdaman ng tao ang nakasulat sa Biblia. Mahirap nang matanggap ng tao di ba? Eto. Sa tao, pagkakaibigan mo, pinapakain mo. Kayo, gusto ko kayong pakainin Ang katunayan, naghanda po ako ngayong gabi ng pagkain. Meron kami dong 1,000 styrofoam na meron po lamang pansit, meatballs, at saka kanin. Kaya lang, bawal palang ipasok. Kaya hindi ho namin kayo mapakain, mga kabayan. Ang pinaganda ko lang naman yung mga walang pera, yung walang baon. Gusto ko kasi, makikinig kayong salita, mapakain ko pa kayo. Di ba si Kristo, nung nangangaral, pinakain niya yung mga gutom, Natatandaan niyo yun? Ang daing nga na sobre. Kaya kami po, pag may Bible exposition, pinakakain namin bisita. Lalo na yung mahirap. Kaya lang dito, bawal palang magpasok ng pagkain dito sa Araneta. Sa susunod, papakiusap namin, papasukin yung pagkain. Pero ngayon talaga hindi raw pwede. Baka sakali, sa isang buwan, dito tayo uli, Kung sa Araneta uli, kung loloobin ng Diyos. Kasi, ang tao, yung kaibigan mo, pinapakain mo. Hindi ba totoo, mga kapatid? Pag mahal mo, pinakakain mo. Pag mahal mo, di ba, parang kahit hindi ka kumain, mapakain mo lang mahal mo, di ba? Sino ba mahal mo? Siya? Oo, akala ko, nagkamali ako Ngayon, pagkakaibigan mo, pinapakain mo. Pero tanong ko kayo, yung kaaway nyo ba, papakainin nyo? Lasunin ko pa yan, sabi niya. Lasunin ko pa yan. Yan ang tao Pagkaaway mo, galit ka Pero sa Biblia, sabi, pag ang kaaway mo'y magutom, pakanin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Ibig sabihin, hindi galing sa tao ang nanggaling o ang nababasa sa Biblia. Nakuha niyo po ang punto ko. Kaya alam niyo, nakakatiyak ako ang Biblia, galing sa Diyos Kasi ang itinuturo niya, yung kabaligtaran ng gusto ng tao. Gusto ng tao, walang trabaho. Gusto, tamad na lang Sabi ng Diyos, sa pawis ng iyong muka, manggagaling ang iyong kakainin. Pag-aralan mo, kapatid, kung di totoo yun. Subukan mo, wag ka magpawis. Kain ka lang ng kain. 35 anyos, 40, maninigas ka na. Bakit? Mataba ka na, pulong-pulo ka na ng kolesterol, dahil di ka pinapawisan. Pero tinan niyo yung mga nagtatrabaho, pagod na pagod. 60 anyos na, pukpuk pa ng pukpuk yung karpintero ko, ang lakas-lakas pa. 65 na yung karpintero kong isa, ang lakas-lakas pa. Lalo na yung labandera ko nung araw. Labandera ko, tunay ka kung umibig,
ang batyat palo-palo, ang siyang laging kapiling. Ganun ba yun? Nakalimutan ko eh. Lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Ganon. Lumalakas ang katawan. Biro mo, palo-palo, sampay, ige, bomba. Tamo? Habang nagpapagod ka, nagpapawis ka, lalong masarap ang buhay. Walang kwenta ang buhay, laging hindi pagod. Walang kwenta yung buhay na lagi kang still, wala kang mobility. Pagdating ng gabi, hindi ka makatulog, may insomnia ka. Hindi kasi nagtatrabaho katawan mo eh. Mas masarap matulog ng pagod. Tanyo, pag umihi ka, ihingi ka na. Nakasakay ka sa LRT o sa MRT, nasa Buendia ka pa lang, ihingi ka na, ang monumento, punta mo. Pagdating sa monumento, nakakita ka doon ng ihian ng aso, tumabi ka na ron. Pagkaraos, kailan masarap umihi? Pag ihing-ihi. Kailan masarap kumain? Pag gutom na gutom. Ayan, tandaan nyo mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos, sa pawis ng iyong mukha, manggagaling ang kakainin mo. Tamo, alam ng Diyos yung mabuti para sa atin. Pag tayo kumakain, dapat pinapawisan tayo. Kain ka ng kain, di ka pinapawisan, delikado yan kapatid. Maiipon ng toxins, maiipon ng kolesterol, magbabara mga ugat, mangingiwi ka, isang araw, lalakad ka, yung kamay mo hindi na maibaba dahil matigas na eh. Tanyo ang Biblia, totoo siya talaga eh. Yung sabi hindi raw totoo Biblia, baka meron dito ngayong magsasabing hindi totoo ang Biblia. Ang tanong ko sa iyo kapatid, alin sa Biblia ang hindi totoo? Patutunayan ko, lahat ng babasahin mo dyan, totoo. Baka merong gusto. Anybody? Anybody who want to prove or to disagree with me that the Bible really is of divine origin? Tinan niyo basahin mo kasaysayan ni Rizal. Nabasa niyo ba ron si Rizal Playboy? Lalo na yung ginawa ni Saide. Hindi man lang sinabing Playboy si Rizal eh. Kasi kapwa Pilipino yon, maganda. Si Rizal matalino, si Rizal matapang, si Rizal ganire, si Rizal ganon. Puro mga papure. Ngayon, nabasa ko yung kasaysayan ni Rizal. Ang nagsulat hindi Pilipino, si Ferdinand Blumentritt. Alam nyo, nabasa ko, si Rizal pala Playboy. Sabi ni Ferdinand Blumentritt, of the number of languages that Rizal knew, no less than 22 was matched only by the number of women in his life. Rizal ang languages niya palang alam, puwera dialect iba yung dialect sa language 22 raw ang alam ni Rizal na languages, sabi ni Ferdinand Blumentritt. At yun daw, bawat isang lingwaheng alam niya, merong kamats na isang babae sa kanyang buhay. Tamo? Playboy si Rizal. Ipinagtapat ba ni Saide na Playboy si Rizal? Ganyan ang mga librong ginagawa ng tao. Pagka nagsulat tungkol sa bayani, matapang yan, matatag. Kahit mataas ang nilundagan, pagbagsak, lalaking taring, mabuwal man tayurin. Yan, ganyan ang mga libro ng tao. Puro papure. Hindi sinabi, nung minsan, nadapa si Rizal. Nangudngod, basag ang uso. Hindi sinasabi yung ganun Basahin nyo Biblia. Hindi ba si MacArthur sabi, I shall return? Alam nyo ba yon? Pag landing doon sa Leyte, I shall return. Pagbaba sa barko, nadapa. Sinasabi ba yon? Bakit alam mo, brother? Alam ko basta. Nadapa. Ano ibig ko pong sabihin? Ganito, kapatid. Tinanin nyo ang Biblia. Si David, hari,
mabait, matalino, mangangaral, nangalunya. Mababasa mo sa Biblia, nakasulat nangalunya eh. O di ba? O, si Noe, mabait na tao, naglasing, nahubuan. Sinabi sa Biblia. O, sa tao, hindi ganun eh. Ang tao hindi tapat eh. Tinyo Biblia, kung mo sa Diyos galing. Pati yung kapintasan, basta totoo, sinasabi ron. Meron akong alam, presidente eh. Hindi kumakain sa Malacanang. Nabulunan. Humingi ng humingi na inumin. Nakunan ng retrato. Hinarang yung photographer. Huwag mo ikailalabas sa media yan. Hindi ka na makakabalik sa Malacanang. Tamo? Alin, kung ang photographer si Pablo, pag nahirinan si Cory, papalabas din yung lalagay sa Biblia yun. Ganun ang Biblia, ganun siya katotoo, mga kapatid. Kaya ang Biblia katiwa-tiwala eh. Yung kapurihan, yung kahihiyan, nakasulat lahat sa Biblia, so that the Bible may be the book of the truth. Whichever the truth will favor, or will disfavor, nasa Biblia yun. Yan po ang prueba ko. Ang Biblia, galing po sa Diyos yan, kapatid. Sana naintindihan nyo yun inyong tanong. Ay, ano ba yun? Isang tanong lang, isang oras ang sagot. Ba't hindi nyo pinapaalala sa akin? Ang mahaba namang masyadong sagot doon. Meron pa bang magtatanong? 4,000 nga pala magtatanong, nakalimutan ko. Asan na susunod na tanong? Okay. Nandun po, sa dako naman na kinaroroonan ni kapatid ni Efren Baking. Sige, kapatid ni Efren. Dito po, at bago ko naman ibigay, kapatid Nelly, ang Singapore po ay nag-text at eto ang saksi ang magtatanong mismo. Marami raw po sila ron na nakaantabay. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Singapore. At binabati ko yung binotismuhan doon sa Ireland, mga kapatid, yung mga binotismuhan doon. Binabati ko sila. Mga kapatid, tayo po ay nakarehistro na ngayon sa pamahalaan ng Australia. Bagong-bagong approve ang ating rehistro ron. Alam nyo ba kung ano nakarehistro sa Hong Kong? Alam nyo kung ano nakarehistro? Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Hong Kong. Alam nyo kung ano nakarehistro sa California, mga kapatid? Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa California! Kita nyo? Oy, sino nagsabing hindi namin pwedeng gamitin yung Iglesia ng Diyos? Sige, demanda nyo ako sa California at saka sa Hong Kong at saka sa Australia, mga taga-Haligid Suhay. Sumunod kayo ron, magdemanda kayo. Tingnan ko kung manalo kayo doon! Nakachamba kayo sa Pilipinas, Pero sa Amerika, which is the land of the free, napakaraming gumagamit ng pangalang Iglesia ng Diyos o Church of God, pinapayagan ng Korte Suprema ng Amerika, mga kababayan. Tinatawagan ko yung mga taga-Haligid Suhay. Nakarehistro na kami ngayon. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang ginagamit namin, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Demanda nyo kami ron. Mga taga-Haligid Suhay, demanda nyo ako ron. Sige, haharapin ko kayo sa lahat ng husgado, sa lahat ng buong parte ng mundo. Sinasabi ko sa inyo, nakatsyempo lang kayo sa Pilipinas dahil ang inyong abogado'y naging justice secretary. Nakatsyempo lang kayo. Pero, mga kapatid, mamaya na po. Hindi po tayo matatapos. Sandali. Sinasabi ko sa buong mundo ngayon, ginagamit namin yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Hong Kong. Sa Singapore,
sa Thailand, sa mainland China, in different states of the United States of America, and the peoples of this land and the government of this land permitted us to register the name Church of God in Christ Jesus because that is our belief based on the Bible. Ha? Sige. Yung mga taga-Haligit Suhay, demanda nyo ako ron. Yung nagpaparatang na kolorum daw kami. Sino sabi sa'yo kolorum kami, ha? Tanga. Baka hindi mo alam yung kolorum. Dominus vobiscum secula secolorum. Ano kasunod nun? Ulitin ko. Dominus vobiscum secula secolorum. O, tamo, hindi pala kami kolorum eh. Sino kolorum? Yung nagsabing, Amen. O, sila pala ang kolorum. Hindi naman ako kolorum eh. Kita mo na. Sabihin mo kolorum kami. Ha? Ha? Eto, bagong approve. The government of Singapore. I enclose an extract of the Societies Act and the Societies Regulation to draw your attention for compliance to the law on establishing a branch, change of name, place of business, rules of society, and use of symbol and submission of annual returns. Yours faithfully, Lok Kwai Fong, Registrar of Societies in Singapore. Hindi register po ito, November 24, 2000. Sa Government of Singapore. Meron tayong Certificate of Incorporation sa Government of Singapore. Ang nakalagay, the church, members of the Church of God in Christ Jesus, pillar and ground of truth in Singapore. Sige, tutulan nyo. Tutulan nyo. Mga Haligit Suhay, tinan ko lang kung kaya nyo. Yabang. Kolorum daw si Soriano. Sige, sabi sa'yo. O ano ba tanong dyan sa Singapore, kapatid na Efren? Wala na tayong oras eh, dalian mo. Eto na po, isang nagsusuri, taga Santolan, Pasig, si kapatid na Divina Basilio. Ano po yung tanong nyo, kapatid? Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kung ang Katoliko, kung yun ang totoo, bakit po laganap sa buong mundo? Kung yun ang totoo, bakit laganap sa buong mundo? Kung yan po ang hindi totoo. Ay kasi po, yung hindi totoo, madaling palaganap yun. Pakinggan nyo, sa awit 37, ganito nakasulat. 37-35, aking nakita... Ilagay sa screen, lagay sa screen. Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan. Ano ang nangyari? At lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Nakita nyo, pag masama, madaling makahawa eh. Tama o hindi? Tanong ko sa inyo, sino mas marami ngayon? Masama o mabuti? Nako. Pag linggo, manood kayo. Kung gaano karami yung nasa simbahan, i-compare nyo sa nasa sabong at sa nasa pasyal at sa nasa mga kalayawan. Madali nyong masasagutan ang tanong ko, alin ang mas marami, mabuti o masama? Pero kung ayaw nyo naman tumingin sa realidad, tignan na lang natin sa Biblia. 7:13, Mateo, pakilagay sa screen, basa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Bakit? Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kita nyo, comparatively speaking, alin ang mas marami? Masama o mabuti? Eh, maluwang daw yung daan papunta sa impyerno eh.
Maluwang yun. Kaya kahit ang taba-taba mo, kasya ka ron eh. Pero pag makipot lang, matatagilid ka. Makipot eh. Maluwang yung papunta sa kapahamakan eh. Madaling pumasok eh. Tataas ka lang ng kamay eh. Mga kapatid, sino sa inyo sumasampalataya sa Panginoong Hesus? Taas ang kamay! Pagtaas ng kamay, born again na kayo, ligtas ka na. Ganun. Tumaas ka lang ng kamay. Ang bilis maging dapat sa born again eh. Tataas ka lang ng kamay, saka mananalangin, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang personal na tagapagligtas. Amen, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Ligtas ka na. Hindi ba gano'n ang kaligtasan ni Almeida? Tataas ka lang ng kamay, ligtas ka na eh. Baka nakikinig si Almeida, demanda mo ko uli. Wala naman ako sinasabing masama. Sabi ko lang, ang kaligtasan nyo mabilis. Tataas lang ng kamay. Sa Biblia ba ganon? Naturally, biblically, anything valuable, anything priceless is not hard, is not easy to get. Tatandaan nyo mga kapatid. Mag-abogado ka lang, kailangan mo 11 taon para makapase. Eto naman mga born again, tataas ka lang ng kamay, pasado ka na eh. Huwag mo lang kalilimutan ng ikapo. Di ba ganon mga kapatid? Okay, tanyo na. Kaya madali, maligtas eh. Kaya yung masama, madali ka niya mapunta. Madaling lumaganap yan. Walang bawal dyan eh. May bawal ba? Dito, bawal ang sugal. Bawal ang lasing. Bawal ang tulog. Dito. Sa amin, maraming bawal eh. Dito, bawal yung babae nakaburles. Kaya nga maraming artista nakikinig sa atin, ayaw umanib eh. Bakit? Brother Eli, hindi naman pwedeng hindi kami maglalabas ng hita eh. Sige, pagsawa ka na ako maglabas ng hita, saka ka na umanib. Kaya lang hindi kita sagot kay Kristo pag huli ka na ha. Marami tayong nakikinig na gusto. Naniniwalang totoo itong ating sinasabi pero hindi sumasama eh. Kasi 5 asawa, yung iba 3. Meron nga ako kausap isang congressman eh. Brother Eli, I believe in what you say. There is wisdom in what you preach, sabi niya. Pero alam mo brother, ang misis ko, diakonesa ng Iglesia ni Cristo. Kaya hindi ako pwedeng umalib sa inyo. Kita mo na. Sa lagay ko, yung congressman na yon, si Congressman Andres Disaya. Kaya hindi nga siya aanib kasi diakonesa pala ng Iglesia ni Manalo yung asawa niya. Mahirap hong aniban ng totoo, mga kapatid. Hindi masyadong marami aanib. Mas marami sa mali. Kaya hindi ho batayan ko mo marami, yun ang totoo. Huwag sabihin ng Katoliko sila marami, kaya sila totoo. Hindi po totoo yan. Mas marami ngayon ang Muslim sa Katoliko. There are 1.2 billion Muslims worldwide. Ang Katoliko po, 800 million lang eh. Kaya hindi ho nakukuha sa paramihan yan, kapatid. Sana naintindihan nyo ang sagot ko. Next. Meron po tayong mga nagtanong na mula sa ibang bansa para po sa kaalaman ng mga panauhin natin. Pero hindi natin na ipasok ng live dahil kulang po tayo sa facilities. Pero nakatape na po ito, nakamonitor naman ng live yung mga nagtanong ngayon doon sa ibang bansa sa pamagitan ng internet. Siguro pwede na tayo mag-entertain din noon kung available na. Hello, Brother Eli. My name is Gilles, and I have a question for you, and I want to say hello also to the brothers and sisters in the Philippines. And I have 2 questions actually. One is, should we know about our future, or should men not know and just take it day by day? And my second question is a little bit linked to that, is have we made any progress, do you think, in the world
in the light of what has been happening recently, have we made any progress in the last 50 years? I would like your opinion on that. And I would be very happy to meet you if you decided to come to the United States to visit. And thank you for your answer. Thank you very much. You're welcome. The question is, Brother Josel, if you may, please... ito. Should we know about our future? Or it is meant not to know and just take it day by day? You see, a Christian in particular must always be knowledgeable of the future. Remember that the Bible is not only a doctrinal book, but a book of prophecy. What is the intent of prophecy according to the Bible? In the book of John, chapter, is that 14:23? 14:29. Yes. Please read that verse. 14:29. And now I have told you before it come to pass, that when it come to pass, ye might believe. Yes. There it goes. Prophetic pronouncements are made by the Lord so that we may believe when it is fulfilled. According to our Lord Jesus Christ, and now I have told you before it come to pass, that when it come to pass, ye might believe. Therefore, Christians are being told of future happenings or events before it even happened. Therefore, it will make us knowledgeable of what is going to happen in the future. We do not just live day by day and expect anything to happen or anything to come, or as the saying goes, que sera, sera. What will be, will be. It is not like that. We have the power, through God's help, to shape our future. It is recorded in the book of Proverbs chapter 16, verse 9. And it says, please, 16 verse 9 of the book of Proverbs. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. You see, a man's heart deviseth his ways. It is the heart of a man that plans his ways, but it is the Lord that directs his path or his way. Therefore, we have the power to devise, to plan, and to think of what we are going to be in the future. And the Lord God will direct our ways. Therefore, we do not just expect things to happen and believe in the saying that come what may. No. A Christian is certain of his future. He knows what is going to happen. Most of all, he knows what will be the end of his life on earth. Firstly, we have to know that we are going to die. Do you agree with me that you have to agree that we are going to die, whether we like it or not? In Ecclesiastes chapter 9, verse 5, it says, 9 verse 5, For the living know that they shall die, but the dead know not anything. Neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. The living know that they will die, but the dead knows nothing. Therefore, we first must know that we are going to die, because we belong to the world of the living. And that is coming after living on this earth. Of course, there are people who are not going to die. Those people who will be lucky enough to see the coming of our Lord Jesus Christ will not taste death anymore. But everyone is ordained to die. Nobody will disagree with that. Even the most famous of doctors and surgeons agree that one day they will die. That is the first thing that we have to know. We must not. Ephesians chapter 2 verse 10, it is again recorded in the scriptures. Please, chapter 2 verse 10 of the book of Ephesians. 2 verse 10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yes.
God have ordained the good works that we have to do while we are here on earth. Therefore, we must be certain of our future, we must be certain of our work, and we must be certain that we are doing good, doing God's good while we are living on earth. That's my answer to the question. And the second question is a little bit near to that. Have we met any progress, you think, in the world in the light of what is happening recently? Have we made any progress in the last 50 years? That is his second question. Have we made any progress in the last 50 years? Certainly. It is prophesied in the scriptures. There was a progress, but it is both ways. A progress in what is good and a progress in what is bad. In the book of Daniel chapter 12 verse 9 and 10. And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. The time of the end is prophesied in the book of Daniel. I am very certain, and I believe wholeheartedly, that we are in the time of the end. What the Bible called the time of the end is our time. In the time of the end, many shall be tried, tested, and purified, but the wicked shall do wickedly. There is progress in their wickedness. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. What will be the progress that we are going to see or experience in our time of the end? That was prophesied by the Bible. In 12:4 of the book of Daniel also, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Knowledge shall be increased. There the progress is knowledge about the scriptures and knowledge about everything on earth was increased. You see the technology now that we have. You see our advancement in science, in medical science, in science, in all areas of science. There is a progress that we have witnessed in the last 50 years. In fact, the last decade have seen the most advanced telescope of all times, the Hubble Space Telescope, which discovered other billions of galaxies existing in the outer space. The advancement in science is so marvelous that we now have our wireless telephone. We call it the cell phone, video phone. Every kind of phone we have now proves the advancement that we have attained, the human race have attained in the last 50 years. Certainly there is, or there was, an advancement attained by the human race or progress even in the areas of science and in religion and in understanding the Word of God, because this is the time of the end. That is my answer to the question. Next. Okay, next we have a question from our guest in Sweden, Brother Eli. Yes. Okay. Is there only one God? Is there only one religion that is right? Do the children always need to obey their parents? It's also a big question. For instance, is the woman always to obey her husband? That's my question. I will answer the third question first. Is the woman always obliged to obey her husband? If the woman is a Christian woman and the husband is a Christian husband, it is commanded by the Lord to the woman to be in subjection to the man in everything. In Ephesians chapter 5 verse 24 it says, Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. You see, that is one of the problem of being married.
of being with the husband. Because a woman, if you are a Christian, you have to submit yourself to your husband in everything. Even in the color of your dress, in the make of your face, how you wear your makeup, or how you wear your hairdo, how short will be your skirt, or how long will it be? It must be under the decision of the husband. That is the strict answer of the Christian scriptures. The second question is, do children always have to obey their parents? Of course. If their parents are parents who obey God, children are duty-bound to obey their parents. It is recorded in Ephesians chapter 6. Please. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Yes, that is very particular. That is very clear. Children, obey your parents in the Lord. You see, when the Bible says parents in the Lord, it means like this. Paper on my hands, or on my hand. Wherever my hand goes, the paper goes with it, because the paper is in my hands or on my hands. What do you mean by the term parents in the Lord? Parents that obey the Lord. Parents or mothers or fathers that obey Jesus Christ, our Lord, any time of their life. And children are commanded by God to obey their parents in the Lord. Honor thy father and thy mother, for it is the first commandment with a promise. That is the strict instruction of the New Testament. Children must always obey their parents. Remember, I want this to be emphasized, parents in the Lord. But if your parent, your mother or your father is a drunkard, your parents are gamblers, they live immoral and unclean lives, a son or a daughter or a child is not being commanded by God to obey those kinds of parents, because for sure they are going to influence you. Obey a father who is drunkard, and you will be a drunkard also. That will be the natural result of having a parent that is drunkard, because the parent influences the child in whatever the parent do. Therefore, it is clear in the scriptures that we have to obey our parents in the Lord, to honor our father and our mother in the Lord, meaning there are parents who obeys the Lord, who follows the commandments of the Lord. The first question is there only one God? It's not true. It's not true. While other preachers says that there is only one God, it is an ignorant claim, and it is an ignorant assertion, and it is not founded on biblical truth. If we are going to ask the Bible, is there only one God? The Bible will answer this. 82:1 of the book of Psalms, it says, God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. You see, there are so many gods according to the Bible. And God, the highest of them, judgeth among gods. There is a congregation of God, and He judgeth among gods. In Spanish, it says, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. You see? Reunión de los dioses. There are plenty of gods in the Bible. Now, this is a fact that the Iglesia ni Manalo cannot accept. That there are gods in the Bible.
And God standeth and judgeth in the congregation of God, according to the Bible. Now, if the question is, how many God the Father do we have? My answer is one. How about the Son? There is also one Son who is called the Son of God. But if the question is, how many gods are there in the Bible? There are plenty of gods in the Bible. See? That's the difference. And that's my answer. Next question, Brother Joseph. Okay, ito po muna. Ito po mula, Brother Eli, kay Miss Nora De La Rosa ng Nora De La Rosa Beauty Skin Care Specialist. To Brother Eli Soriano, gusto ko lang pong itanong kung paano makakaanib ang katulad ko na ang hanap buhay ay pagpapaganda ng mga tao, babae man o lalaki. Total beauty care, including plastic surgery. Bawal po ba sa Biblia ang modernong ayos ng babae? Hindi po bawal. Plastic surgery, hindi rin bawal. Nasunog ka, kirat ka. Hindi ka naman dating kirat. Di paritukin mo yung kirat. Di ba? Meron nga babae, pagkapanganak, nagpapatahi pa napaka-impertinente ko naman pag pinagbawalan ko magpatahi yun. Brother, mga anak ako gusto kong wag akong palitan ni Mister Pwede ba ako magpatahi? Sige ka ako, kahit anong gusto mong ipatahi, basta huwag ka lang palitan ng Mister mo, di okay. Gusto mo, patahi mo rin ng konti yung bunganga mo dahil napakadaldal mo, pwede. Kung makakatulong ba yung pagpapatahi mo para wag kang hiwalayan ni Mister, di okay. Hindi ka naman namimirwisyo ng iba Masama ba ang plastic surgery? Who will say that plastic surgery is not allowable in the Bible? Siyempre, na-aksidente, nasunog, nagkadikit-dikit yung daliri. Pababayaan mo na lang ba siyang gaganong-ganon? Hindi na mapaghiwa-hiwalay, di pahiwalay mo. Plastic surgery ang kailangan doon, hindi ba? Masama ba yun? Hindi naman Meron akong isang bata na ulilang bata. Wala nang tatay, wala nang nanay. Bungi, humingi sa akin ng tulong para raw magsara. Ipapatahi raw. Pinatay. Tinulungan ko pa Bakit? Kung ikaw ba naman may away, papayagan mo naman yung bata sumisipon pag didireko ang loob doon dahil bungi. Di ba pinatahi? O masama ba yung plastic surgery rin yun, di ba? Hindi masama yun. Kaya yung nagtatanong, you are welcome, Iha. Sasabihin ko na lang sa'yo kung alin ang bawal, bubulong ko sa'yo. Sige. Next! Okay, next. Puntahan na po natin yung panauhin natin dyan sa inyong dako dyan, kapatid Daner. Dito po, kapatid na Josel, meron po tayong isang magtatanong dito sa bandang taas, si kapatid na Severino D. Corpus sa Sampaloc, Manila. Isang nagsusuri po. Magandang gabi, Brother Eli. Magandang gabi po. Bago yung aking tanong ay nais ko munang magbigay ng preliminaries upang ako'y lalong maintindihan. Sige po. Under the law of man, a person cannot be called offender if he has not violated any penal law. Penal law is one that prescribes imprisonment or fine, or both fine and imprisonment as penalty. Under the law of God, please correct me if I'm wrong, because I consider you as the authority when we speak about the Bible. Under the law of God, a person cannot also be called sinner if he has not committed any sin. Because sin is the transgression of the law. Ang ibig ko lang sabihin, if I have not committed any sin, like for instance, I have not killed any person, I cannot be called the killer or sinner. But the big but is Romans 5 verse 19 says, pakilagay lang sa screen. Verse 19 of chapter 3 of the book of Romans. For all have sinned and came short of the glory of God. Is that the verse that you want to be put yung on New the screen? International Version na sabi ko, ganito ang sinasabi. Pakilagay. For 3:19. For just as through disobedience of the one man,
many were made sinners. Parang dito nagbabase yung mga naniniwala na mayroong ngang... 519, is that 519? 519 po, sir? Yes. Sige, pakilagay sa screen. 5:19, for us by one man's disobedience, many were made sinners. So, by the obedience of one shall many be made righteous. What's your question about that? Parang dito nagbabase kasi yung mga naniniwalang may inherited sin. Pero kung ako magbabasa niyan, bagsak yung paniniwalang may inherited sin kasi ang sabi, for just as the disobedience of the one man, many were made sinners. Hindi naman sinabi, all have sinned. So, bagsak nga yung paniniwalang ganon. Ngayon, ang tanong ko ay ganito, tama ba yung English translation from the original manuscript of the Bible? Kung tama, how were the many made sinners through the disobedience of the one man? You see, they were two in the garden. It was Adam and his wife Eve. By the transgression of Adam, many were made sinners. It is true that not all, it is not mentioned in that particular verse that all were made sinners. Many were made sinners. It's because of the transgression of one man. How will it be justified in the biblical context? You see, in 1433 of the book of 1 Corinthians, it says, 1433. 14:33. For God is not the author. 15:33. 1533. Yes, 1533. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Evil communications corrupt good manners. In Tagalog it says, Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. In Spanish it says, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenos costumbres. You see, yung magagandang kaugalian, sinisira ng masamang kasama. Therefore, if I sin and you are with me, chances are that you will be a sinner also. If I have had a communication with you, yung komunikasyon sa masama, nakasisira ng magandang ugali. Kaya nga yung sumama ka sa drug addict, most probably magiging addict ka rin eh. Kaya tama po yung sinabi ni St. Paul na by the disobedience of one man, many were made sinners. It is not because of the disobedience of Adam. The disobedience was inherited by his offsprings. Because you see, the disobedience done or the transgressions done by Adam is different from the transgression of his firstborn son. His firstborn son killed his brother Abel, while the disobedience done by Adam is eating the forbidden fruit and listening to the advice of his wife. Magkaiba po ang kasalanang ginawa ni Adan kaysa sa kasalanan ni Cain. Iba rin ang kasalanan ni Adan kaysa sa kasalanan ng mga naging lingkod ng Diyos na Israelita. Kaya po yung salitang sa paglabag ng isa, ang marami naging makasalanan, ang namana natin kay Adan, hindi yung kasalanan. Dahil hindi naman pare-pareho kasalanan ng lahat ng tao. Ang namana natin yung sinful nature ni Adan. Yung kahinaan ng kanyang paninindigan sa batas ng Diyos. Pero, hindi po lahat nagmana kay Adan. May mga natatanging tao na ipinakita ang Biblia na hindi nadaig ng kasalanan. Kagaya ni Job, ni Abel, ng mag-asawang Elizabeth at Zacarias, ni Moises, ni Miriam, ng mga dakilang lalaki at babae ng Diyos ng una, hindi po sila napadaig sa kasalanan. I hope I have answered your question. Kung meron po kayong follow-up, pakiulit po. Thank you. Wala na po? Wala na po. Salamat po sa inyo, kapatid. Thank you. Doon naman po tayo sa dako ni kapatid Damore. Ang ating panauhin magtatanong.
Dito po ang isa sa magtatanong, si Mr. Ledegario Cortez, isang Roman Catholic. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay ayon po sa paring Katoliko, ang ikinamatay po ng Judas ay ang pagbibikti po sa punong kahoy. At ito po ay sinasadula taon-taon tuwing sumasapit ang mahal na araw. Alin po ang totoo, Brother Eli? Ang nagbikti po ba ang Judas sa punong kahoy o ang nagpatihulog ng patiwarik sa bundok? Alam nyo, wala hong katiwa-tiwalang mag-uulat niyan, kundi yung nakakaalam ng buong pangyayari, di ba? Tignan po natin kung ano ang sabi ni San Lucas na nagsiyasat ng mga pangyayaring naganap. Pakinggan nyo muna sa Lucas 1:1 hanggang 2. Basa. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula, ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una. Lahat ng bagay siniyasat ko, sabi ni San Lucas. Anong ginawa niya? Na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teopilo. Therefore, here comes a writer of what had happened in the Christian era. Nakatiwa-tiwala, si San Lucas po yan. Siniyasat ko lahat ng pangyayari. Pagkasiyasat ko, isinulat ko lahat nung nasiyasat niya, isa-isa, sunod-sunod. Ano po ang isinulat niya nangyari kay Judas? Pakinggan nyo sa gawa. Siya po ang sumulat ng gawa ng mga apostol. Sa Kapitulo 1, ganito ang ating mababasa. Sa versikulo 16. Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang kumatnugot sa nagsihuli kay Jesus. Ano nangyari? Ubuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan at sa pagpapatihulog ng patiwarik ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. Yan po nangyari kay Judas. Nagpatihulog siyang patiwarik, sumambulat ang kanyang tiyan sa gitna. Yan po nangyari. Bakit po? Ano po ang duda nyo, kapatid? Kasi po, sa mga Katoliko, perming sinasadula yung pagkamatay ng Judas. Ngayon, nabasa ko po yan sa Biblia. Yun nga po binasa nyo ngayon sa gawa na 1:16 patuloy. Sa Katoliko po ba, paano namatay si Judas, kapatid? Kasi po, sinasabi ng mga pare, nagbikti raw po sa puno nung mabasa ko po yung sa gawa ng mga apostol, doon ko po napagtanto na hindi po totoo yung pinamamalitan ng mga pare na ang Judas ay nagbikti. Nakabasa na ba kayo sa Biblia ng 3 haring mago? Hindi po. Wala po ako nabasa nun. Hindi na pa kayo nasanay sa Katoliko. Marami naman pinaniwala sa ating wala sa Biblia Nalulungkot nga ako, yung 2 madre rito, umalis na Sayang, narinig sana nila yun, ano? Wala naman 3 haring mago sa Biblia Wala. Meron ba Santa Claus sa Biblia? Wala rin matagal na tayong pinaniwala Di ba? Pati nga iglesia ni Manalo nakumbirti ng pare na may 3 haring mago Di ba nakalagay sa kanilang pasugo? May 3 haring mago silang pinapaniwalaan. Buti na lang hindi ako nakumbinsin ng mga pare, ano? Kung hindi, wala nang may totoong paniniwala sa Pilipinas. Wala akong 3 haring mago. Wala ring Santa Claus, wala ring Christmas tree. Wala niyan. Wala niyan. Wala ring Saint Valentine, wala ring Todos los Santos. Todos los Santos. Ano ba ibig sabihin Todos los Santos? Lahat ay banal. Todos los Santos. Lahat ay banal. Tapos, pag-araw daw ng Todos los Santos, pupuntahan sa mga simenteryo.
Tanong ko sa inyo, lahat ba ng nasa sementeryo, santos o may demonyos? Oh, kita nyo. Kaya nga mga kapatid, marami tayong pinaniwalaan, wala sa Biblia. Can you read the verse in the Christian era na nagpunta sila sa libingan November 1 and 2 at pagkatapos nagdala ng bulaklak, pagkatapos nagpintura sila ron? May mababasa ba tayo? Wala nun. Kaugalian lang na itinuro sa atin yan galing sa Roma. Wala po yan sa Biblia. Kasi naman kayo hindi marunong ng direksyon eh. Sabihin niyo sa akin, bakit naman brother? Eh kasi nasa pasyon nyo naman eh. Binabasa nyo ba yung pasyon nyo? Sabi sa pasyon, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Ang sinumat aling tao, aral at binyagan ninyo ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo siya kung magiging katoto. Kita nyo? Sa ano manggagaling? Magmula sa Jerusalem. Sa ano galing? Eh yung paniniwala natin Santa Claus galing sa Roma eh. Eh di iba direksyon. Kung kayo lang ay mag-aaral ng direksyon, hindi kayo maliligaw. Ang katotohanan manggagaling sa Jerusalem. Mapatawid sa atin sa pamamagitan ng Biblia. O kaya Biblia po ang batayan, hindi yung sinabi sa Roma. Eh maraming sinabi sa Roma, palpak eh. Marami ho. Kaya kong patunayan, maraming palpak na sinabi sa Roma. Eh kung kayo doon lagi magbabatay sa sinabi sa Roma, si Maria raw, dinala sa langit, body and soul. The ascension of Mary, body and soul. Biro mo kung tatanggapin mo yon logically, scientifically, pagkamatay ni Maria, dinala na siya body and soul. Eh ang tao, kahit katatai mo lang, may tai ka pa uling naiiwan dun sa large intestines eh. Alam nyo ba ang kasaysayan ng tae? Ganito yon. Totoo ito. Tanong nyo sa mga doktor. Kakain ka, nasa stomach yon. Tutunawin ngayon ng stomach yon through the digestive enzymes. Magli-liquefy po yon. Pupunta yun ngayon sa small intestines. Pagdating sa small intestines, ma-assimilate ng katawan yung mga liquid nutrients. Yan. Pagkatapos, unti-unting pupunta ngayon yung mga basura na, yung wala ng sustansya, o kung meron pa man, hindi na nakuha ng katawan, pupunta yun sa large intestines. Liquid pa rin yun. Kaya lang unti-unti na po nadidehydrate yun, tumitigas na yun. Kaya paglabas doon sa colon, sa rectum, matigas na yung tae. Ganun po. Pero kahit katatai-tae mo pa lang, meron ka pa rin tae sa small and large intestines. Kung totoo si Maria, dinala sa langit, pagkamatay, body and soul, lalabas may tae sa langit. Tandaan nyo. Marami pong itinuro sa atin mali. Mali sa lohika, mali sa siyensya. Eh alam nyo ang nasa Biblia kasi, pagdadalhin ka raw sa langit, papalitan ng katawan mong ito. Yung katawang nasisira, papalitan ng walang pagkasira. May tae pa o wala na? Aalisin nga ang tiyan eh. O nabasa nyo na ba sa Biblia yon? Pagpasok mo sa langit, aalisin ang tiyan. O, kita nyo. Eh si Maria raw, buong buo, dinala. Hindi man lang inalisan ng tiyan. Aalisan. Gusto nyo basahin ko? Basahin. 15:51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog.
ngunit tayong lahat ay babaguhin. Kita nyo? Ano sabi sa Kastila, kapatid na teknisyan? Aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Papalitan tayo, babaguhin tayo. Hindi tayong lahat mamamatay, pero tayong lahat seremos todos transformados. Paano mangyayari? Sa 52, kapatid na Willie. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Tayo nyo, babaguhin pala eh. Bago ka pumanik sa langit, babaguhin ka muna. Sabi naman ng mga pari, si Maria, pagkamatay buong buo, dinala ron. Tayo. Eh kung may kulangot na hindi naalis si Maria, nakarating yung kulangot sa langit eh. O, tanyo. Eh, tao yun eh. May large intestine yun eh. May small intestine yun eh. May lower bowel yun eh. Tao si Maria. Kaya lahat ng taong dadalhin sa langit, papalitan muna. Amen? Tama ba ang Biblia? Tama ba ang pare? Mali. Good. 85 kayo lahat. O, tanyo, yan ang sinasabi ko. Nasa Biblia yan eh. Nasa Biblia, kaya hindi na kayo nasanay sa pare, ano? Maraming pinagtuturo sa atin ng pare. Walang batayan sa Biblia. At kung may isang paring maglalakas ng loob, nalalaban ng diskusyon, patutunayan ko, 90% ng aral katoliko wala sa Biblia. Hindi po kayabangan yon, mga kababayan. Katotohanan yon. Kung may paring maglalakas ng diskusyon, kahit si Father Bacani, kung gusto niya, pag-usapan namin, sharing, walang away. Father Bacani, may bayad ba binyag? Meron. May resibo nga ako eh. 350 binayad ng pamangkin ko sa binyag eh. Eh sa Biblia ba may bayad ang binyag? Wala. Padre Bacani, palpak yan. Diba? Wala naman bayad sa Biblia. Kasal, may bayad ba? Tanong, may ninong ba ang kasal? Ninong? Saan mo nabasa yun? Paramihan ng ninong para maraming magbabayad. Maraming mag-aaginaldo. Ginawang negosyo yung kasal ko minsan eh. Wala sa Biblia yan. Yan po sagot ko. Pasensya na kayo, nagtatapat lang ako ng totoo. Handa na naman ako magalit sa akin ng buong Pilipinas eh. Hindi alakot ko na nga yung passport ko eh. Papunta sa Mindanao. Eh kasi, pag galit na kayo sa Luzon, di pupunta ako sa Mindanao, mangangaral ako sa mga Muslim. Pag nakarating ako roon, di ako makakaligtas sa Muslim doon, patay ka, Suryano ka. Yan ang mangyayari pag hindi nila nagustuhan. Pero kung nagustuhan nila at magkapareho kami ng paniniwala, salamat sa Diyos. Dahil nagkaisa kami ng mga kapatid nating Muslim. Next. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. Ibig lang po nating pasalamatan si Mrs. Judy Araneta Rojas at si DTI Secretary Mar Rojas para sa assistance na binigay po nila sa atin para maidaos natin ang ating Bible exposition dito po sa Araneta Coliseum. Salamat po kay Secretary Mar Rojas. Ang isa sa pinakamabait na sekretary ni Presidente Arroyo. Napakabait ni Secretary Rojas. Salamat po sa inyo. At saka kay Mrs. Judy Araneta Rojas po. Judy Araneta Rojas. God bless you and may God bless your family. Next, Brother Joseph, do we have still time? At puntahan po natin yung mga nandyan sa yung katabi, kapatid na Danny. Po. Binabati po natin muna yung mga taga-Kuwait. Kanina po sila nagpapadala ng text sa Singapore. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na kayo mga taga-Kuwait saka yung mga taga-Middle East. Kasi, ang hirap mag-English eh. Di ba, no? Sa bagay, may nagtanong doon sa isang nabasa ko doon sa ano eh. Ang nagtanong, Portuguese eh. Pareho lang kami English. English grade 3.
Okay lang. Nagkakaintindihan na kami noon. Sige, next. Ayan. May bautisman po tayong Portuguese bukas. Arnold Diluta ng Baclaran, Paranaque. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Naniniwala po ako na Diyos po si Kristo. Nung pong ipinako siya sa krus po, nawala po ba yung pagka-Diyos niya po o nanatili po? Nung ipako ang ating Panginoon sa Kristo sa krus, ang tanong niya kung nawala raw ba ang pagka-Diyos. Alam niyo yung pagka-Diyos, hindi nawawala yun. Yung pera, nawawala. Yung memory, nawawala. Nauulyanin eh. Minsan naman, di pa ulyanin, nawawala memory, amnesia. Yung asawa, nawawala rin, naaagaw. Yung isang ministro namin dito, nang agaw ng asawa ng may asawa, nawalan tuloy ng asawa yung kapatid eh. Tiniwalag ko. Ay, nung tiniwalag ko, kinuha ng iglesia ni Manalo. Tapos yun ang pinagsalita sa programa para siraan ako. Sabi ko nga, nung nagsasalita sa programa, look who's talking. Yung tiniwalag ko. Na nangagaw ng asawa ng may asawa dahil hindi kami papayag sa samahang ito, ang isang kaanib mang-aagaw ng asawa ng may asawa. Hindi kami papayag. Ngayon, maraming naiwawala eh. Pero yung pagka-Diyos, hindi mawawala yun. Ibig sabihin, nawala, o paano? Hindi pwede. Nung si Kristo ipako sa krus, nasa panahon siya ng pagkakatawan tao. Nang pasimula ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Nagkatawan tao ang berbo, 1:14 ng Juan. Pakinggan nyo. At nagkatawang tao ang berbo. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kaniyang kalwalhatian. Kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Nakita nyo? Nasa panahon po siya ng pagkakatawan tao nung siya ay ipako sa krus. Yung kanyang pagka-Diyos, hindi nawawala yun eh. Intact yun eh. Kaya lang, nasa panahon siyang nagkatawan tao. Ang ibig sabihin ganito, Diyos, Espiritu yun eh, berbo eh. Nagkatawan tao. Binalot siya ng katawan tao. Parang ganito, lalaki. Nagdamit babae. Nawala ba yung pagkalalaki? Lalaki pa rin yun. Kaya lang ang tingin mo babae kasi ang damit niya babae. Ganun yun. Diyos yun, yung berbo, 1:1 ng Juan. Pakilagay. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula'y sumasa Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. Ayon. Yun eh, Diyos yung verbo eh. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was manifested in the flesh. Nagkatawan tao ang verbo. Yon. Kaya po, hindi nawala yung pagka-Diyos niya, nandun pa rin eh. Kaya lang nagkatawan tao siya. Ang pinaiiral niya for the meantime, yung kanyang pagkakatawan tao. Kaya pwede siyang sampalin, sipain, duraan, ipako, patayin. Dahil ang pinatay yung katawan tao. Pakinggan mo sa 1 Pedro 3, ganito ating mababasa. 3:18, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman. Alin ang pinatay? Siyang pinatay sa laman. Ang pinatay sa kanya yung laman eh. Hindi naman yung kanyang pagka-Diyos ang namatay eh. Siyang pinatay sa laman, datapwat. Ngunit binuhay sa Espiritu. Ayun, paki-English mo nga yan, kapatid na technician. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Being put to death in the flesh. Sa Kastila, paano pagkakasabi dyan? Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si Kristo po ay muerto en la carne, namatay sa laman. Namatay sa laman. Ang namatay yung laman, yung katawan tao. Yung katawan ang namatay. Pero yung nasa loob ng katawan, ano ba yung nasa loob ng katawan? Colosas 2:9. Pakinggan nyo. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayon, nandun pala sa loob ng laman, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. How is that in English? For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In Spanish, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Doon sa laman, sa corpus. Sa corporalmente, in Him, habita de toda la plenitud de la divinidad. Nandun sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-divine o pagka-Diyos. Doon sa Kanyang katawan. Kaya ang pinatay po yung katawan, yung pagka-Diyos, hindi po nawawala yun. Yun ang sagot ko sa inyong tanong. Salamat po. Next. Brother Efren, dyan sa'yo. Magandang gabi po sa mga taga-Canada at saka sa mga taga-Amerika na nakamonitor ngayon. Sinasamanta ko lang po pagkakataon. Iso pong nagtatanong pa uli. Katoliko, galing naman sa Novaliches, si kapatid na Salvador Bedrick Borromeo Jr. Sige po. Ano po yung tanong nyo? Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ako po ay isang Katoliko at nanonood pa ako ng maraming religious programs. Kaya lang po, sa dating daan po ako, nagugol ng maraming panahon. Salamat ang tanong po. ko po, Brother Eli, ano po bang isang bagay ang dapat gawin ng isang tao para maligtas? Kahit siya po ay, kahit anong reliyon po ang kinakasaniban niya. Hindi pwede natin sabihin sa Diyos yun. Diyos, iligtas mo ako kahit saan ako nandun. Ang sa Diyos po, sumusunod sa Diyos. Sabi ni Kristo sa 12:26 ng Juan, pakinggan nyo. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kita nyo, ang pagsunod kay Kristo, kahit saan siya pumunta, doon ka rin. Hindi pwedeng kahit saan ka. Ang dapat, kahit saan siya, susunod tayo. Yun po ang katalagahan ng pagliligtas. Kung gusto mong iligtas ka ni Kristo bilang tagapagligtas, kahit saan siya, susunod ka. Tanungin natin ang Biblia, asan po ba si Kristo? Saan siyang relihiyon? Saan siyang samahan? Pakinggan nyo sa Hebreo 10:21. Basa. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Ayon. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Sabi ng Bibliang Kastila, nasa bahay ng Diyos si Kristo. Siya ang dakilang saserdote sa bahay ng Diyos. Alin po yung bahay ng Diyos? 1 Timoteo 3:15, pakinggan nyo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Alin po yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Ayon, ang iglesia po ng Diyos. Yung iglesyang nasa Biblia, yun ang bahay ng Diyos. Doon saserdote si Kristo. Hindi po yung iglesia ng Diyos ni Maximino Nieto sinasabi ng Biblia. Yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Hindi yung iglesia ng Diyos na nagdemanda sa atin sa Court of Appeals at saka sa Supreme Court. Hindi yung iglesia ng Diyos na mga Pilipino yan eh. Yung iglesia ng Diyos na sinasabi ng Biblia, yung mga Kristiyanong Ebreo at Hintil nung unang siglo, 2,000 years ago. Nandun po si Kristo sa loob ng iglesia. Kaya kung gusto mong maging dapat sa Diyos, papasok ka sa iglesia pag nakarinig ka ng aral. Ngayon, yung hindi nakarinig, hindi naman sila inuobliga. Yung mga namatay sa bundok, yung mga ermitanyo, bahala na ang Diyos sa kanila. Hindi natin sinasabing hindi sila maliligtas. Pero kung nakarinig ka, lalo na kayong naririto ngayon, mag-isip-isip kayo. Pananagutan nyo na sa Diyos. Pag hindi pa kayo naniwala, nandyan ang Biblia, mga kapatid, na binabasa namin sa harapan ninyo. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Wala na po tayong
Tayo po'y wala na raw oras. Kailangan po, Brother Eling, pansamantalang magpaalam na po tayo. Oo, alam nyo, nalulungkot ako pagka ganito. Parang ayoko umuwi, kaya lang baka paalisin tayo ng mga araneta rito pag hindi tayo uuwi. Pero bago tayo umuwi po, inanyayahan ko kayong manalangin sa Diyos, mga kapatid, ng isang panalangin ng pagpapasalamat. Pati po mga bisita, huwag kayong mag-alala. Ang Diyos na aming tinatawagan, hindi naman po yung Diyos na nasa impyerno eh. Ang tinatawagan namin yung Diyos na nasa langit. Kaya lang, pagka wala na po tayo sa ere, doon tayo mananalangin. Samantala, nagpapasalamat kami sa lahat po ng dumalo, nakinig, nagmonitor, lalo na po sa iba't ibang bansa. Deep in our hearts, we thank all of you for coming today or tonight and for staying as late as tonight, as this hour, just to witness this worldwide Bible exposition. We are sorry. We feel very sorry for those who were not able to ask their question, because I prefer to ask few questions with full answers rather than asking every question with unfinished answers. I hope you will understand our predicament. To all those who have tuned in the internet through our webcast, thank you very much. We pray that the Lord God will bless you all and help you find the truth that we all need for the salvation of our souls. Thank you very much. To God be the glory. Maraming salamat po. At dito sa mga naririto sa Araneta Coliseum, inanyayahan ko po kayo, mga kapatid, sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos. Kami po'y kung manalangin ay, pwede ba tayong lumuhod? Is there a room for, pwede ba? Hindi pwede. Tayo'y magsiluhod, mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.